Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no usapin sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga ang lahat nung ibinunyag nga ni Atty. Vic Rodriguez at ni VP Sara Duterte ang mga kabalbalan nga na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang kasama si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte na ito. Ngayon nga ay talagang ginamit na ng kapangyarihan ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs ang kanilang mga pera at salapi para ipatumba nga itong si Atty. Vic Rodriguez at si VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita na talagang matapang nga na siniwalat kasi ni VP Sara Duterte ang mga kabalbalan ni Kuting ng Norte, lalong-lalo na ang nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Ngayon nga ay hindi na rin masikmura ni Atty. Vic Rodriguez at sinampal ng mga pruweba at ebidensya ang mag-asawang ito. Ngunit dito nga natin makikita na talagang gagawin nga lahat ng kampo ni Lisa Smugs at Kuting ng Norte para mawala na si VP Sara Duterte at Atty. Vic para maghari-harian na nga sila sa bansa natin. Dito natin makikita na talagang aalisin nila lahat ng sagabal sa kanilang plano. Ngunit hindi nga magpapatinag si VP Sara Duterte dahil hawak na ang mga pruweba at paiimbestigahan ng mga kasama pa ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs sa mga kabalbalan na ginagawa nila mismo sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin makikita na mas lalong nakakaawa ang taong bayan sa kanilang pamumuno dahil nagiging walang kwenta na ang batas natin at talagang salapi na lang ang inaatupag ng mga asawa na ito kaya ginagaya na ibang mga politiko. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagkaroon, ito sabi niya, doon sa kaguluhan, yung sa sa ating dispute diyan sa South China Sea, tinanong ng reporter kung tinanong ng reporter kung ang sabi dito, dito sa article, it has also deployed, not the one. Marcos called security in the South China Sea through which huge volume of trade passes a global issue. Later, a reporter asked Marcos whether China would be crossing a red line if one of its Coast Guard ships killed a Filipino with water cannons. So, ang sagot ni Marcos Jr. dyan, if a Filipino citizen was killed by a willful act that is very close to what we define as an act of war, ang sabi niya, we would have crossed the Rubicon. Okay? Is that a red line? Almost certainly. So, narinig yun naman dun sa kanyang speech na ang yabang-yabang niya na parang kayang-kaya ng Pilipinas makikipagbratatatatat. So, kaya ang title natin, tatawid na ba tayo sa Rubicon River na kung saan nung panahon ni Julius Caesar, ang ibig sabihin yan kasi it's like a declaring war na walang balikan na, 'di ba? Nung nilusob nila Julius Caesar ang mga Romans, 'di ba? Nakita niyo naman sa mga pelikula na papanood niyo. But anyway, so lulusob na ba? Tatawid na ba tayo sa Rubicon River? Dahil yan ang gusto nila na makipaggerahan kayo. So nung June 17, nagkaroon nga ng pagbanggaan ng mga ng ating Coast Guards at Coast Guard ng China na kung saan nagigirian at mayroong isang ating Navy isang Navy na kung saan ay naputulan ng hinlalaki. So that was June 17, okay? And June 17 ang kanilang girian at ginawaran pa ni AFP Chief Romeo Browner Au ng award itong seaman na ito na si Jeffrey Facundo at dahil nga naputulan siya ng hinlalaki. So according to the news, AFP Chief Romeo Browner Award Seaman First Class
Jeffrey Facundo of the Philippine Navy, who lost his right thumb during a maritime clash with China last June 17. So imagine mo, yun ang kapalit, award lang, 'di ba? Nasaktan ka, naputulan ka, so bibigyan ka ng award pang pa lubag-loob para may maisabit ka sa bahay mo, na binigyan ka ng award dahil ikaw ay nakipagbanggaan o balyahan dito sa mga Chinese Coast Guards. So dun sa sa article na ito, actually gustong interviewin ng reporter itong si Facundo. Pero hindi siya nagbigay ng statement kasi sabi niya yung mataas daw sa kanya na lang yung magkwento. I mean, tatanungin sana siya kung ano yung talagang nangyari doon sa Girian, kung bakit naputulan siya ng hinlalaki. So ang statement niya doon ay may nakakataas sa amin na sasagot tungkol diyan. Alam mo, doon pa lang, bakit ang nakakataas ang sasagot? Hindi naman yun ang nakaranas ng banggaan doon within the Chinese Coast Guards. So nakikita mo na base statement nitong kawawang marine na ito ay talagang meron silang takot sa kanilang mga boss o sa kanilang superior kasi bakit ayaw niyang sagutin? Okay? Bakit yung nakakataas ang sasagot doon sa pangyayari? Wala namang personal knowledge o hindi naman niya na-witness kung ano yung naganap na banggaan dito. Alright? But ganun pa man, ang mga statement na tinura ni Browner, ayun, magpagaling ka, yung mga pangpalubag-loob ba. Okay? At huwag ka mawala ng pag-asa, nandito lang kami kung may kailangan ka, So yun yung naputulan ka na, o buti nga, buti hindi siya nabawian ng buhay. And, okay. So according to this report on June 19, sabi dito, government officials have been mum about the details of the recent resupply mission in Ayungin Shoal, but sources said at least 8 sailors were wounded, including one who allegedly lost his finger. So ngayon, mga palangga, ano ba yung gusto kong tumbukin dito? Aba, dami ko palang, okay. Dahil lang mukhang may emergency Oh my God. Okay, just wait a minute palangga. Okay. Breaking news. Teka muna, breaking news. This is breaking news. Oh my God. Okay, may breaking news tayo mga palangga. Attorney Vic, may banta sa kanyang buhay. Okay? Kakalungkot naman ito. Attorney Vic, may banta sa kanyang buhay. Ngayong araw, may nagpanggap na di umano'y Grab driver couple na nag-inquire for legal services sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. Mga kababayan, bago natin ituloy itong issue natin sa South China Sea, importante ito, pakishare nyo to. So ngayong araw, ayon sa ating source, ay yun nga, may nagpanggap na Grab driver na couple na nag-inquire for legal service sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. Ang sabi sa lobby guard ay expected sila sa opisina. So naiwan ang babae sa lobby. Pag-akyat sa opisina ng lalaki ay wala siyang appointment at nagsabing walk-in at mag-i-inquire ng marital legal services. So, iniwan yung kanyang nagpapanggap na kasamang wife siguro. Paano ba? Iniwan ang babae sa lobby, okay? Ang sabi dito, yung lawyer na nag-asikaso dito sa sa lalaking ito, sabi dito, the lawyer who attended to this guy finds it odd na may walk-in dahil ito ay, very unlikely sa office nila dahil hindi ganon yung pag may pumupuntang mga kliyente. Okay? So nag-inquire kunwari at nagtanong nasaan si Attorney Vic. At ang sagot ng lawyer doon sa kanyang law firm, matagal na
na hindi napupunta dito. Mga 2 years na. So ang sagot daw nitong lalaki, saan nag-o-office? Wala ba siyang satellite office? So ayon sa ating source, nakatunog ang lawyer and right away, terminate ang consultation. So habang nasa taas ang lalaki, ang babae naman nasa lobby ay sinosurvey ang lugar from ground floor to 5th floor. Oh my God. Wala nang ibang gagawa nito mga kababayan kundi ang gobyernong bangag. Right? So, nakuhaan naman ng teka muna. I don't know kung pwede nating i-post to, pero mukhang hindi. Okay. Wait a minute. Ayun, so may mga record na nag-log in sila sa guard. Teka, we'll see if we're allowed to hindi muna natin sabihin siguro yung pangalan. Okay. So may mga ebidensya tayong nakuha but so far hindi natin pwedeng ipakita muna sa inyo. Let's wait for the advice. Okay? Oh my God. Okay, but anyway, so far ay safe si Attorney Vic. At the moment sa ating pag-uusap ay safe siya. Gusto lang niyang ipaalam na mayroon na namang masasamang elemento. Alam niyo na kung sino ang masamang elemento. Sino ba magtatangka ng buhay namin? Like ako, may death threat. Diba? Now, Attorney Vic Rodriguez. Wala na pong ibang magtatangka sa buhay namin kundi ang bangag na gobyernong ito. Bangag na Marcos Jr. Okay. Anyway, mga palangga, so pwede pala natin banggitin yung pangalan ng mga allegedly, okay? Kasi wala pang investigation based dun sa kanilang ipinakitang pagpanggap na kunyari may appointment sila sa opisina o sa law firm ni Attorney Vic, wala naman pala. But anyway, ito ang kanyang pangalan. Spencer, what's the name? Alcaraz. Okay? So, ang nakalagin na nagpanggap na may appointment kay Attorney Vic ay Spencer Alcaraz at yung babae ay Veronica Constantino. Constantino, mga kababayan. Okay? Okay. So anyway, at the moment po ay pinaiimbestigahan na at I believe na i-report na ito. So gusto ko lang malaman ninyo, breaking news ay may nagpapanggap na may pagbabanta sa buhay ni Attorney Vic. Sa tagal-tagal nating napapanood si Attorney Vic nung panahon ni Marcos Jr., wala naman tayong, nung tinutulungan niya si Marcos Jr. as a former spokesperson, wala naman tayong narinig na may kalaban siya or what. Pero this time, di ba, wala rin naman siyang kalaban. Nagvo-voice out lang naman tayo. Nagvo-voice out kami. Like ako, wala naman akong kalaban. Di ba? Wala akong kaaway na kaibigan or kung sino man. But ganun pa man, meron akong death threat. 3 pa nga eh. And na-report ko dito sa FBI. And now, our fighter, our maisog Attorney Vic Rodriguez, pare-pareho na kami ngayon kahinatnanan. At sino nasa likod nito? Kundi ang bangag na gobyernong yan. Walang iba niyan kundi si Lisa at si Marcos Jr. ang may punot dulo ng kahayupan na yan, mga kababayan. Nakakagalit lang. Actually, nakakagalit kasi yung report natin ngayon. Pero mas nakakagalit ito dahil kailangan ninyong malaman na lahat tayo pinagbabantaan na. So papayag na lang ba kayo? Again, mga men and women in uniform na now kanina sinasabi ko na naputulan ng daliri tapos meron 8 na hindi lang isang tao ang nasaktan kundi mahigit 1. Tapos anong ginagawa nito? Kaya sabi ko diyan sa title natin kanina, tatawid na ba tayo sa Rubicon River? Dahil ito yung kayabangan itong hinayupak na bangag junior na ito eh. Binigyan lang ng medalya itong Marine na ito. And now nag-press conference si Bersamin na yung nangyari daw, mga kapalangga, okay, na mangyari daw like few hours ago doon sa South China Sea na kung saan may naputulan ng daliri at may mga nasaktan ay misunderstanding lang. See, pinagluloko kayo?
Akala ko ba matapang? Akala ko ba ready na to sa bang itong hayop na ito, na gobyernong ito? Bakit ngayon misunderstanding? Nakikita naman, tingnan kung gaano kayo ginagagos sa kasinungalingan. Nung June 17, mga kababayan, nagbigay ng statement yung kanilang spokesperson na si Jay Tariela na napakayabang ang kanyang statement na ito ang kanyang itinuran. Ang sabi ng mga gonggong, okay, June 17, today the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard conducted a routine rotation and resupply Aurora mission to BRP Sierra Madre LS-57 at Ayungin Shoal. However, the mission was disrupted by the illegal and aggressive actions of Chinese maritime forces. O bakit ngayon misunderstanding na lang? Akala ko ba gusto nyo nang isalang ang Pilipino sa pakikipaggurguran? Mga hayop to, mga to. Then, the people, sabi dito, tuloy natin, sabi ni Tariela, the People's Liberation Army, Navy, PLAN, China Coast Guard or CCG and Chinese Maritime Militia vessels engaged in dangerous maneuvers, including ramming and towing. Diba? Despite the illegal, aggressive, and reckless actions by the Chinese Maritime Forces, our personnel showed restraint and professionalism, refrained from escalating the tension, and carried on with their mission. Ang sabi dyan, naging aggressive ang China. Tapos tayo ay nag-maintain lang tayo ng professionalism, kaya nag-end up sa pagkaputol ng daliri at pagkasakit, nasaktan yung ating mga ibang maritime personnel. Hindi ko natatapusin itong kadyutahan nila. But ganun pa man, mga kababayan, akala ko ba handang-handa na tayo? 'Di ba 'yun yung gusto ninyo, yung mga sarado utak? 'Di ba gusto nyong manindigan at labanan natin yung China? Naputulan na 'to eh. Sabi nga ni Kuting Jr., if a Filipino was killed by a willful act, okay? Ito ay tatawid na tayo sa Rubicon River. No retreat, no surrender na, lulusob na tayo ng bonggang-bongga. Bakit hindi pa kayo lumulusob? Ibig sabihin, misunderstanding lang yung naputulan ng daliri? See, ganon kayo gaguhin ng gobyerno ninyo. It's the same thing ng panggagago ni Lisa sa inyo na nagkaroon sila ng conversation ni Chis Escudero nung inagaw niya yung alak. Nagdemo-contradictory ang pinagsasabi nito ni Tariela doon sa kay Lucas Bersamin na misunderstanding lang daw ang nangyari. Misunderstanding? May naputulan ng daliri? Yan ba ang misunderstanding? Nakikita niyo naman sa video na nagkaroon talaga ng talagang banggaan ng boat. Mayroon pa nga doon, binutas yung binutas yung rubber boat. So, mga kababayan, doon sa sa press conference ni Bersamin, di ba? Ano ang mga katanungan sa kanya? Sabi ng reporter, meron ba kayong gagawin? Para makipag-ugnayan sa China o makipag-usap, anong sinabi ng ni Bersamin? Makikipag-ugnayan daw sila para i-solve itong mga problemang ito, para ma-maintain yung mga peace eclabush, wala siyang sinabing diplomacy, pero makikipag-ugnayan. Bakit ba kayo makikipag-ugnayan? Ang ingay-ingay nyo na sa international. Na ready kayong, sabi ni Kuting, once na may masaktan lang o may matsugi na Pilipino, tatawid na tayo sa Rubicon River. Ba't di pa kayo tumawid? Jutang ginimas nyo. Naduwag kayo? Yun yung sinasabi natin mga palanggan na kailangan yung magising. And now, lahat ng mga nagsispeak up. Si Attorney Vic, napanood nyo yung sa Antipolo, yung kanyang speech, very powerful. Diba? Na sinasabi niya na hindi tayo pwedeng lumaban sa makikipag-away sa China. Hindi rin tayo makikipag-away, hindi rin kayo makikipag-away sa amin, sa mga Amerikano. Siyempre, kumbaga hindi tayo, ang Pilipinas, okay, ang Pilipinas ay walang kakayahan na makipagyera. In sa simplest explanation ni Attorney Vic Rodriguez at marami pang mga speakers sa maisog, sila spokesman Harry Roque, Attorney Glenn Chong, na hindi natin kayang makipag-away. Another, kina-cancel nila yung ating business sa kanila.
like yung mga saging natin o iba pang mga agricultural products, hinaharang na tayo sa pag-i-export sa kanila at ilang bilyong piso ang mawawala sa inyo dahil sa kayabangan itong hinayupak na gobyernong ito. Nakala mo kayang makipaggera dyan sa China na yan. I'm not saying na hindi natin ipagtatanggol yung ating karapatan na binubuli tayo. Pero sino ba ang unang nambubuli sa atin? Hindi ba itong bangag na gobyernong ito? Lagi ko itong sinasabi sa inyo. Bago kayo makipagbang-bang-bang sa China, kung talagang matapang kayo, mga pinklawan, dilawan, kayo mga bangag na supporter ni Kuting Jr., ano pinaglalaban nyo? Di ba? Inaagaw ang claim ninyo is inaagawan tayo ng teritoryo, which is hindi lang tayo ang may dispute dyan. Okay? Hindi lang ang Pilipinas ang may dispute dyan sa South China Sea na yan. Ayoko magpaka-technical. Okay? But let's talk about yung ilalaban natin kasi inaapi tayo. Yung pagnanakaw ng putang inang buwaka ng ginemis na gobyernong ito, yung pinapanalo sa loto, sila-sila. Yung 800 billion ang program funds na ulit-ulit ini-instill, ipinapaalala sa inyo ni Attorney Vic, ni Attorney Glenn, ni Harry Roque, ni lahat sila at lahat ng mga vloggers, na pinapaunawa sa taong bayan na ninanakaw ng gobyernong ito. Bago nyo kayo lumaban sa China, etong gobyernong ito ang sitahin nyo. Na ngayon nag-uutos na naman ng manggugurgur sa opisina ni Attorney Vic Rodriguez. Under investigation na based sa ating breaking news, sa ating report. Anong ibig sabihin nito? Wala namang ganyan eh. Di ba? Kung walang bad intention, mga palangga, bakit gusto kaming gurgurin? Bakit itong under investigation na dalawang taong binanggit natin kanina, bakit sila may mga ganon? Bakit pinag-iinteresan ang buhay namin? Lahat kami, gustong sirain ang buwaka ng ginemis na gobyernong ito. Bakit? Kasi nag-voice out tayo. Kaya bago kayo makipagretratan sa jutang ginemis na gusto kayong isalang ng Marcos Jr., bakit hindi sila ang inyong i-call out o kondinahin o humakbang kayo, tumayo kayo dahil araw-araw kayong pinahihirapan. Ninanakaw ni Lisa ang pera ninyo. Nilanakaw nila araw-araw mga pukinang. Putang ina talaga. Kakagalit, di ba? Nagagalit ako, mga palangga. Okay? Dahil sa nabalitaan kong may tangka sa buhay ni Attorney Vic. Sabi ko nga, tama na ako na yung may tangka. Pwede ko nang saluin lahat. Pero lahat kami na nagsasalita, kayo kasama kayo dyan. Gustong gurgurin ang buwaka ng inang gobyernong ito? Ang yabang-yabang ninyo, bakit hindi nyo gurgurin yung mga Chinese na nag-utod ng tudlo ni Pakundo? Bakit kami? Kung matapang kayo, bakit kayo AFP? Ikaw, Browner. Matapang kayo, di ba? Naputulan yung kapwa yung opisyal ng gobyerno. Naputulan. Kung ako niyan, ginurgur ko na lahat. Naputulan eh. Kamag-anak ko yan eh. Di ba? I mean, I'm just saying, kadugo natin yan, kapwa Pilipino. Bakit ngayon misunderstanding na lang? Bakit kami ang gusto niyong gurgurin? Bakit? Sidat mga kababayan, at kung gusto niyo talaga, okay, kasi ayaw niyo pang tumayo eh. Ayaw niyo pang kumilos. Gusto niyo ba talaga makipagbakbakan sa China? I'm not saying na hindi natin ipagtatanggol yung ating karapatan. Pero sinabi yan ni Marcos Jr. nung binudol niya tayo, diplomacy, diplomacy, diplomacy. And we cannot afford to go to war. Unless matapang ka, go ka doon. Sabi ko nga, good luck, mag-excursion kayo. Kung panatatili kayong maniniwala sa jutang ginemis na bangag na gobyernong meron kayo sa Pilipinas na ang gustong gurgurin ay ang kapwa nila Pilipino. Si Atty. Vic, ako, si Atty. Glenn, si Harry Roque, kayo lahat dyan sa Maisog. Si Pangulong Duterte.
ang mga Duterte, si Inday. Di ba? Last year, may mga expose na tayo dyan na pinag-iingat natin sila Inday, sila Pastor, kung sino pa man na mga nagsasalita. Ano, misunderstanding ang nangyari sa South China Sea? May nasaktan? Bakit hindi kayo nakipag-gurguran doon? Tatapang-tapang nyo mga jutang genimis kayo. Puntahan nyo. Dito nga natin makikita na talagang handang-handang ang itaya ni Madam Maharlika ang kanyang buhay para lamang maisiwalat ang mga kabalbalan na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Ngayon nga ay patuloy ang laban na kahit anong babala nila ay hindi pa rin ito susuko. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.